Nang bumalik si Andres sa bangka ay pinagmasdan niya si Donato na nasa di kalayuan na agad niyang tinimbre sa grupo nila na madaming nakapalibot na security sa binata. Hindi naman niya napansin na tinatawag siya ng kasama niya sa bangka kung saan nagpanggap siya bilang si Caleb na tinanong ng lalaki kung papaano niya naging pinsan si Jerry kaya nagpalusot si Andres na pangalawang pinsan ang mga nanay nila kaya nagduda ang lalaki lalo na nang napansin niyang hindi mawala sa paningin ni Andres si Donato. Habang nang abalang nakikipag-usap na si Isabel sa katulong niya, ay sinamantala ni Miguel na maglagay ng device sa ilalim ng mesa. Sabay tinanong niya si Max kung okay na ang lahat. Nang mapansin niya ang mga napakadaming alak na nakadisplay, kaya napapalunok ito lalo't alkoholik siya. Nang timbrehan ni Max na okay na ay sinabihan niya si Isabel na restored na yung connection niya, kaya masaya naman ito. Nagpasalamat pa si Isabel sabay tinanong niya kung anong pangalan niya. Nagpanggap si Miguel na Santino ang pangalan niya, pero napansin ni Isabel na parang natatakam siya sa alak kaya inalok niya ito, pero tumanggi si Miguel nang saktong malaglag yung device na kinabit niya, kaya agad niyang pinulot nang tumalikod na si Isabel, pero nakita siya kaya agad niyang tinanong kung anong ginagawa niya, na nagpalusot naman si Miguel na nililinis niya yung alikabok ng mesa. Kaya sinabihan siya ni Isabel na wag na niya itong alalahanin dahil bahala na ang katulong niya doon. Habang salita ng salita si Tomas, habang nakatalikod dito ay biglang may nagsalita sa likod niya na agad niyang tinanong kung anong pinagsasasabi niya. Pinakilala naman ni Sylvia ang sarili niya, sabay sinad niyang Heart na lang ang itawag niya sa kanya, kaya nagpanggap naman si Tomas bilang si CJ. Diretsahang tinanong ng dalaga kung dayo lang siya doon at kung kailan siya aalis, kaya agad namang tinanong ng binata kung pinapaalis na siya, lalo't kararating pa lang niya. Sinabihan naman siya ni Hart na ang dayo at mga turista doon ay alam nila ang araw ng pagdating at araw ng pagalis nila, at sa itsura niya ay parang hindi lang siya basta dayo, na silang mga eskalera ay iba silang kumilatis ng mga tao, lalo na yung mga katulad niya, kaya hindi na alam ni Tomas kung anong gagawin niya, na nahimasmasan lang ito nang sabihin ni Hart na gusto niya ang kagaya niya, gaya ng pagiging palaban niya sa foreigner na sumita sa kanya, na agad namang pinaliwanag ni Tomas na gagawin niyang lahat, lalo't gusto niyang magkaroon ng trabaho. Kaya agad namang binigay ni Hart yung calling card niya na kung kailangan lang niya ng trabaho ay tawagan niya ang dalaga. Kaya masaya naman si Tomas sa sandaling yan. Humirit naman si Miguel na baka pwedeng biscuit na lang yung hingin niya dahil paborito niya yun na may magandang memory siya sa biscuit. Sinaad ni Isabel na dagdagan niya yung kinuha niya na pwede niyang uwian yung anak niya, kaya natahimik si Miguel na agad namang humingi ng sorry si Isabel, kaya tinanong niya kung binata pa ito at kung wala pa siyang anak, pero hindi makasagot kaya sinabihan niyang wag na niyang sagutin ang mga tanong niya. Tinanong naman ni Miguel kung iisa lang talaga ang anak niya, na agad namang nag-oo si Isabel, sabay sinabi niyang binata na ang anak niya, na ang nakakatakot ay ang anak na pinalaki niya ay hindi na niya kilala, na kahit sabihin niya na okay lang siya ay alam naman niya bilang ina na hindi okay ang anak niya. Giniit naman ni Miguel na mahirap lang talaga sigurong maging isang magulang. Sinabihan siya ni Isabel na nakakatakot din dahil baka isang araw ay magigising na lang siya na mawawala na yung anak niya sa kanya. Sabay sinabihan niyang ayaw niyang maubos yung oras ni Miguel doon dahil baka nasisira na yung schedule niya sa Moonlink, dahil yun ang nakalagay sa damit ni Miguel, pero nahagilap niya yung laptop niya. Nag-low mark yung source ng internet connection nila. Sabay sinaad naman ni Miguel na hindi siya sa Moonlink. Agad tumalikod si Isabel sabay bukas sa drawer niya at tinanong niya kung nasaan yung office ng Moonlink Company, at nang makuha niya yung baril niya ay agad siyang lumingon, pero wala na si Miguel, kaya kinalabutan nito dahil hindi totoong teknisyan ang lalaking nakapasok sa bahay niya. Sa paglilibot naman ni Andres ay napansin niyang may bata na sumusunod sa kanya, kaya agad niya itong kinorner, na agad namang lumapit si Oyo na sinabihan niyang huwag niya itong sasaktan dahil kuya niya ito.
Nakiusap ang magkapatid na baka pwedeng isakay sila sa bangka nila para makatakas at makalayo doon dahil binenta sila ng nanay nila sa mga eskalera at takot sila na baka maghihiwalay na silang magkapatid kapag sinakay na sila ng mga eskalera, pero humingi ng tawad si Andres dahil hindi niya sila matutulungan. Habang sa pag-attend naman ni JB at Max sa parties sa treehouse ay napansin sila nila Hart maging si Diamond, kaya nilapitan sila at binati pa ang mga ito. Nakitang-kita din nila JB at Max na kinuha ng mga tauhan ni Donato yung informant ni Greg, kaya agad-agad tumayo naman si Max para tulungan pero pinigilan siya ni JB at sinad niyang siya na ang bahala. Kinorner nila Clover at Diamond yung babae pero ayaw nitong umamin at hindi rin napaamin ni Donato, kaya sinenyasan niya si Diamond na patayin na niya ito. Sa pagkamatay naman ng informant ni Greg ay hindi sila magsasayang ng panahon at magtatagumpay sila sa pagdukot nila kay Donato. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Incognito dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.